Isa pong malaki at kontrobersyal na balita ang lumutang sa mundo ng cryptocurrency. Si Ginoong Gary Gensler, ang kasalukuyang chairman ng US Securities and Exchange Commission o SEC, ay maaari na pong magbitiw bago pa dumating ang January 2025. Kaya ang balitang ito ay nagmula matapos ang matinding kritisismo mula sa crypto community dahil sa kanyang enforcement heavy approach sa regulasyon ng cryptocurrencies. Kaya sa video na ito ay atin pong pag-uusapan kung bakit pinag-uusapan po ang kanyang posibleng resignation. At syempre, ano ang posibleng maging epekto nito sa kanyang pamumuno at paano po makakaapekto ito para sa atin bilang mga investors. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, unang-una sa mga hindi po nakakakilala ay sino nga ba si Ginoong Gary Gensler at bakit siya ay kontrobersyal sa ngayon. Si Ginoong Gary Gensler, ayan po siya po yung nakikita natin dito. Ayan, ay naging chairman po siya ng SEC simula noong taong 2021. Sa ilalim po ng kanyang pamumuno, naging kilala po siya sa pagpapatupad ng mahihigpit na regulasyon sa cryptocurrency industry. Kabilang sa mga naging aksyon niya ay ang mga enforcement cases laban sa malalaking crypto firms tulad po ni Binance, Coinbase at saka si Ripple. Habang sinasabi niyang ang layunin nito ay protektahan ang mga investors, marami ang naniniwala na ang kanyang estilo ay masyadong agresibo at nagdulot po ng paghina sa innovation. Ngayon ay bakit po pinag-uusapan ang posibleng resignation niya? Unang-una ay meron pong matinding backlash kasi sa crypto community. Ang crypto community, kabilang na ang mga prominenteng personalidad tulad po nila Tyler Winklevoss ng Gemini, ay matagal nang nagpahayag ng galit laban kay Ginoong Gensler. Inakusahan po siya ng paggamit ng SEC para sa personal na ambisyon at pagpigil sa paglago ng crypto industry sa Amerika. Pangalawa ay ang posibleng pagbabago sa administrasyon. Si Ginoong Donald Trump or Pangulong Donald Trump na po ngayon ay magbabalik na bilang Pangulo ulit ng bansang US sa January 2025, next year, unang buwan. Kasama nito ang posibilidad na pagbabago sa mga namumuno sa mga regulatory agencies tulad po ng SEC. Maraming analyst ang naniniwalang iiwan ni Ginoong Gensler ang kanyang pwesto bago ang inauguration ni Pangulong Trump. Ayan. So, kasi maraming nagsasabi na mas maganda po na magbitiw na lang itong si Ginoong Gary Gensler at wag na po niyang hintayin na siya ay i-fire o patalsikin ni Pangulong Trump kasi mas nakakahiya daw yun yung siya ay patalsikin kumpara sa mag-resign na lamang siya. At ang pangatlo ay ang espekulasyon sa Washington. Ayon daw sa ulat po ng Fox Business ay maaring i-announce ni Ginoong Gary Gensler ang kanyang resignation pagkatapos daw ng Thanksgiving. Ang kanyang mga kamakailang pahayag tungkol sa kanyang pagmamalaki sa serbisyo niya ay tila nagpapahiwatig na handa na po siyang magretiro. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa industriya ng crypto? Unang-una ay meron pong positibong sentiment. Ang balita ng kanyang posibleng pagbibitiw ay nagdulot po ng optimism sa crypto market. Naniniwalang marami na ang bagong pamunuan ng SEC ay maaring magdala ng mas balance na regulasyon na hindi po nakakasakal o nakakapigil sa paglago ng isang industriya. Pangalawa ay ang pag-usbong ng mga bagong projects. Ang pagbabago po sa pamunuan ay maaring maghikayat sa mas maraming projects na magparehistro sa US kung saan ay magbibigay ng mas malaking oportunidad sa global crypto adoption. At ang pangatlo ay ang epekto nito kay XRP at saka sa ibang mga crypto firms. Yan, matatandaan na si Ginoong Gensler ay nasa likod po ng kaso ni laban kay Ripple. Kung papalitan siya, maaring magkaroon na po ng mabilis na resolusyon ang mga kaso sa pagitan ng SEC at ang mga crypto companies.
Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders, ni lalong-lalo na kay XRP. Yan, ang pagbabagong ito ay maaring magdala po ng mga positibong pagbabago sa global crypto ecosystem. Unang-una ay meron na pong mas malinaw na regulasyon. Ang mas maayos na regulasyon sa US ay maaring magdala ng mas malaking kumpiyansa sa market, kung saan ay magre-resulta sa mas stable na presyo ng mga cryptocurrencies. Pangalawa ay mas maraming oportunidad po. Ang pagpapagaan ng regulasyon ay maaring maghikayat ng mas maraming crypto innovations at projects, kung saan ay posibleng magbukas ng mas maraming oportunidad sa mga investors kahit dito sa atin or dito sa Pilipinas. At ang panghuli ay ang pagbawas ng volatility. Kapag naging maayos na po ang relasyon ng SEC at ang crypto industry, maaring bumaba na po ang hindi kinakailangang volatility na madalas nadulot ng regulasyon o mga enforcement actions. Sa mga hindi nakakaalam, kapag sinabi po nating volatility, ito po yung matitinding fluctuations or matinding paggalaw ng market prices. Yan, matinding pag-angat tapos matinding pagbagsak. At diyan po talaga nakakaranas ng talo yung mga traders, lalong-lalo na kung mali yung pasok. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi dito. Ang posibleng pagbitiw po ni Ginoong Gary Gensler ay tila magandang balita para sa crypto industry. Habang mahalaga ang regulasyon upang maprotektahan ang mga investors, dapat din itong maging patas at sumusuporta sa innovation. Ang crypto ay isa pong evolving na technology at ang tamang balanse ng regulasyon at innovation ay ang susi para sa paglago nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.